Magluluto tayo ngayon ng ng sarili kong version ng pansit batul patong ng Tugigaraw. So ito, instead na karne ng kalabaw, since baboy yung nabili ko, ito na, baboy ang gagamitin natin. Pwede naman siyang alternative para doon sa mga hindi kumakain ng kalabaw. Kaya ito, pwede nyo panoorin, pwede nyo rin gayahin para matutunan nyo kung paano magluto ng pansit batil patong ng Tugigaraw gamit ang karne ng baboy. Kasi ang original kasi na karne ng nilalagay sa pansit batil patong ay kalabaw. Pero ito ngayon, ayun nga, para nga sa mga hindi kumakain ng kalabaw, ito, alternative ninyo or alternate na gagamitin yung karne ay karne ng baboy. So ito, nahugasan ko na yung karne ng baboy. Pinapakuluan ko ngayon. Ito, pinapakuluan ko sa tubig na may asin at saka paminta. So, siguro pakukuluin ko ito ng mga hanggang 20 minutes para malambot siya. So, ayan muna ang unang proseso natin. Pakuluin muna natin siya. A few moments later. So, ito na. Tapos na natin siya pakuluan for almost or more or less 20 minutes. So, hahanguin na natin siya and de-drain natin ng konti muna. De-drain natin kasi ang gagawin natin dito, i-fry natin lalo itong taba na to. Kasi magiging toppings yan, yung crispy toppings niya. So, ayun, lagay muna natin sa strainer. So, ayan, strainer muna natin siya. Then, yan, yung mataba na yan, yung pateng mataba na yan. Yan yung i-fry natin. Kumbaga, tatanggalan na rin natin siya ng taba dahil pagka na-fry siya, magkakaroon ng kumbaga, mag-extract yung taba niya, lalabas. Kaya, ayun, magki-crispy to. So, palamigin lang natin ng konti and then saka na natin siya i-fry. Ito, magpe-prepare na tayo ng yung pagpiprito natin yung parteng mataba na parte nung baboy. So, on natin tong gasol. Ayan, painit ng konti ng itong kawali. And then, lagyan na natin ng mantika. Hanggang sa tuluyang uminit yung kawali. Kawali at saka itong mantika, ako sana. Then, need natin mag-prepare ng pantakip. Kasi pagka hindi natin prepare itong pantakip, baka tumansik mamaya pagka linagay natin yung taba. So, ayan. Nga pala, ito, prepare ko na yung kung makikita nyo, based dun sa pinakuluan natin, hiniwalay ko yung mga laman-laman kasi igigisa yan. Saka natin isasama yung noodles o yung Mickey. Then, ito ang ipiprito natin. Yung dalawang yan. Kaprito natin yan, saka din natin chachop-chopin para pang tatoppings. So, ayan. Hintayin lang natin na uminit ng mantika. Hindi natin kailangan ng hindi natin kailangan na malakas ang apoy at baka naman masunog. So, yan lang, konting tiyaga-tiyaga lang, hintayin nyo munang uminit. Pagkakita nyo mukhang mainit-init na yung mantika, di pwede nang ilagay itong taba ng baboy. Ayan. Pa-side natin para yan. Medyo deep fry ang gagawin natin para para maganda yung pagkakaluto. And then to keep it safe, takpan natin siya para hindi tayo matalsikan. A little longer than a few minutes later. Ito na, ayan, na-prito na natin tong parteng taba nitong pork. So, hanguin natin.
lagay natin ulit sa strainer. Ayun. So, ito na siya. Ayan. And then, ikakat-cut natin yan mamaya para ano, para tawag dito, para dun sa kalalabasan yung pang toppings natin. Parang lechong kawali. Gano'n ang kakalabasan niya. So, yan. Palamigin muna natin ng konti bago natin putol-putulin or bago natin chop-chopin. And then, ito, papalamigin ko lang itong mantika para maisalin sa lalagyan, and then magluluto tayo ng pang patong, yung itlog niya na patong kung tawagin. Instead na sa mantika natin lulutuin natin siya sa tubig. So, yun yung next na gagawin natin, luto tayo ng patong. Yung itlog na ipapatong. Ito na yung yung ating prinito kaninang yung ginawa nating lechong kawali. So, chinap-chop na natin siya ng maliliit. Yan ang ipapatong natin, tatoppings natin mamaya dun sa ating pansit batil patong. Actually, konting kaalaman lang. Kasi dati, ang pansit batil patong ng Tugigaraw meron tinatawag na classic. Yung classic kasi walang ganito. Kumbaga, yung classic na pansit batil patong, ang nakalagay lang, itlog na nakapatong, tapos yung gulay niya na yung toge, yung iba, kung minsan pag walang toge, yung itong carrots at saka cabbage. So yung iba, carrots, cabbage, toge, tapos yung iba, nilalagyan pa nila ng celery. So yun yung mga classic style. But then, itong sa atin ngayon, yung gagawin natin medyo yung tipong yung mga makabagong pansit batil patong na kung tawagin nila kung minsan overload. So, yun. Overload dahil may toppings, overloaded with toppings. Pero ito, sisimplehan lang natin, huwag namang OA sa toppings. So, ganito. Next na lulutuin na naman natin is yung itlog na pang patong na siyang lulutuin natin sa tubig instead na sa mantika. Papainit tayo ng tubig para sa ating itlog, yung gagawin nating patong. So yan, instead na mantika, tubig, tapos konting suka. Ayun. And then yung ating itlog, prepare na natin. Ayan. Pagka medyo kumulo na yung tubig mamaya, saka natin lalagay yung itlog. So, hintay-hintay ng konti. Ayan, nakikita nyo, medyo gaano na siya. Medyo kumukulo na. Hinahanggan natin ng konti yung tubig, yung apoy. So ayan, kumukulo na yung tubig. Lagyan natin itong itlog. Ayan. So ayan, nakikita nyo, naluluto yung itlog. Kahit na walang mantika. Yung mga yung mga health conscious, pwede nyong gayahin to. Instead na sa mantika kayo magluto ng itlog, sa tubig. Konting tubig, konting lagyan nyo rin ng konting suka, tapos kung gusto nyo lagyan nyo ng konting asin. Ako hindi ko na ito linagyan ng asin kasi pang tatoppings doon sa pansit so baka umalat na pagka pati itong itlog may asin pa. Ganyan lang, ayan, nakikita nyo parang din lang, di ba? Para ka lang din nagluto ng itlog sa sunny side up na itlog sa mantika. Ayan, pareho. Ang kaigihan pa nito, kung makikita nyo, mas nagagawa nyo parang malasado Hindi tulad sa mantika na pagka kung minsan hindi natin nakukuha yung pagiging malasado niya or parang kulang sa luto. Ayan. Ayan na. Siya na yan. Di ba?
ang gawin natin, actually, tatlo tong gagawin natin ganito kasi tatlo kami. Ako at saka yung mag-ina ko. So, next. Ganyan lang, oh. Ayan, pangalawang itlog. Ganun pa rin, mahintay-hintayin mo lang naman eh. Makikita mong ano siya, oh. Kusang naluluto. Ako since actually first time kong gawin to eh. Although alam ko na yung proseso ng pagluluto ng itlog gamit ang tubig, first time ko pa lang nagagawin to. Since ayan, nakita ko nga kung paano siya gawin or naaktualan ko siya. Kaya para sa akin siguro ganito na lang gagawin ko tuwing magluluto ako ng sunny side up. Parang mas ko siya, mas bet ko siya dahil unang-una, health-wise, tapos pangalawa, hindi na natin kailangan ng mantika dahil talagang ang mantika rin kasi nga nagmamahal eh. Kaya ganito lang gawin natin. So, ayan, hindi ko na siguro kukunan yung pangatlong luto ko dahil ang kukunan natin mamaya pagluluto na talaga ng pansit. So ito, nag-prepare na tayo ng bawang at saka sibuyas. Tapos ito, pinapainit na natin yung ating paglulutuan ng pansit. So, mantika muna. Ayan, konting mantika. And then, pagka medyo mainit-init na yung ating mantika, siyempre, lagay na natin yung ating bawang at sibuyas. Ayan, magigisa muna tayo. Malakas yung ating apoy. So, tapos muna konti. Ayan. Ayan na. Lutuin natin ng gusto yung ating bawang. Kailangan siya eh, medyo mag brown ng konti. And then sunod na natin yung ating karne, yung binayat natin karne kanina. Kaya tapos yan, bisigatan ng konti. Lagyan natin ng toyo. Ito pala, yung Malabon toyo. Ito yung sikreto ng pansit tugigaraw eh. Ito ang nagpapasarap. Ayan, ito yung toyo. Tapos, saka na natin ilagay yung ating pinagkuluan kanina ng karne, ng pork. Ayan, yung pinagkuluan. So, ito na siya. Ayan, hintayin na lang natin na kumulo siya, and then pagka kumulo mamaya, saka natin lalagay yung ating noodles. So ayan, kumukulo na siya. So ilalagay na natin yung ating noodles, so yung Mickey kung tawag sa amin. Eto. Alright. Ito, since nailagay na yung Mickey, continuous na lang to. Continuous na halo hanggang sa maluto. Ganun lang. Halo-haluin lang natin hanggang sa maluto siya kasi ang iiwasan natin yung matotosta yung parteng ilalim. Kaya
tuloy-tuloy lang natin siyang hahaluin hanggang sa maluto na siya ng husto. And then ito nga, kung mapapansin nyo, para siyang kulang sa kulay. So anemic kung tawagin sa amin tong ganito. Kaya eto, dadagdagan natin siya ng toyo malabon, yung special na toyo ng Tugigaraw para sa pansit batil patong. Tuloy-tuloy lang na halo na ganyan hanggang sa maluto ulit. Pag naluto na siya ng gusto, then prepare na natin yung kanyang yung magiging itsura niya, o yung kung paano natin siya i-serve sa plato. Later. So, ito na ang ating finished product. So, yan na yun. Luto na siya. And then, yan. Yung aking version ng Tugigaraw's Pansit Batil Patong. So, yan na siya. And then, syempre, hindi magiging masarap ang pansit kung wala ito. Ayan, yung ating sibuyas na ginayat na may kalamansi, suka at toyo. So, ang susunod ito ay kainan na!